Sumapit na ang katapusan ng mundo. Saan mang dako, tanawin ng mga nabubuhay na patay na kumakain ng tao ang makikita sa mga lansangan. Mas marami pa ang zombie kaysa sa mga taong nabubuhay. Sa gitna ng kaguluhang ito, may isang inang nagdadalang tao, nasa huling buwan na ng kanyang pagbubuntis, at hirap na naghahanap ng daan para makatakas. Ngunit, ang bilis niya ay hindi makasabay sa kawan ng mga zombie na iba't iba ang anyo at laki. Dagdag pa rito, ang kanyang malaking tiyan ay nagpapabagal sa kanyang pagkilos. Sa huli, hindi nakaligtas ang ina, nakagat siya ng zombie. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas para tumakbo at sumiksik sa isang pader. Ang sakit mula sa kagat sa kanyang braso ay unti-unting nagpapawala sa kanyang katinuan. Ngunit sa sandaling iyon, sumidhi ang sakit sa kanyang tiyan. Sinabi sa kanya ng kutob ng isang ina na malapit na siyang manganak, dito mismo sa magulong lupaing ito. Walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha, kasabay ng sakit mula sa kagat at sa kanyang puson. Ngunit ang matinding likas na pagiging ina ang nagtulak sa kanya na labanan ang sakit sa anumang paraan, para lamang mailuwal ng ligtas ang kanyang anak. Kahit na nagsimula ng magbago ang kanyang katawan, sinikap ng batang ina na gamitin ang kanyang humabang dila, na naging parang sa zombie na, para takpan ang sarili niyang bibig, pinipigilang makagawa ng ingay. Dahil sa labas, ang mga halimaw ay patuloy pa ring naghahasik ng lagim, at kung matutuklasan sila, pareho silang mag-ina na mga nganib. Sa puntong ito, halos tuluyan nang nagbago ang katawan ng ina, ngunit hindi siya tumigil sa pagmamakaawa sa may kapal na kaawaan ang munting buhay sa kanyang sinapupunan. Pagkatapos noon, matagumpay niyang isinilang ang isang sanggol na babae sa gitna ng hindi kapanipaniwalang kahirapan. 7 taon ang lumipas, ang mundo ay nananatiling lugmok sa kaguluhan dahil sa pandemya ng mga zombie. Ngunit sa isang maliit na apartment, may isang batang naglalaro ng taguan kasama ang kanyang ina. Ang problema, ang ina ng bata ay isang zombie. Sa unang tingin, aakalain mong isang bata ang inaatake ng zombie. Pero nang mahuli siya ng zombie, humalakhak pa ang bata. Haha, nakakakiliti, inay. Pakawalan mo na ako. Ang malutong na tawa ay umalinggaw sa buong apartment. Si inay naman ang taya, inay, mahahanap kita ngayon. Tama, ito nga ang babaeng isinugal ang buhay para isilang ang bata sa gitna ng kawan ng mga uhaw sa dugong zombie. 7 taon na ang nakalilipas. At ang batang nasa kanyang mga kamay ay ang kanyang mahalagang anak na babae na ipinagpalit niya sa kanyang sariling buhay. Si Chun Bok, sa di malamang paraan, napanatili ng inang ito ang kanyang buong katinuan at pagkatao. Sa loob ng 7 taon, pinalaki niya ang kanyang anak na babae, kahit na sa labas ay impyerno. Si Chun Bok, mula pagkabata, ay nakasanayan ng makita ang nakakatakot na mukha ng kanyang ina. Kaya naman, hindi niya kailanman itinuring na halimaw ang kanyang ina. Ang tanging problema lang ay bihirang makalabas ng bahay ang bata. Kaya tuwing aalis ang kanyang ina, si Chun Bok ay umiiyak at nagsisisigaw, gustong sumama. Gusto kong sumama, inay. Isama mo ako. Gusto kong sumama sayo at sunduin si Tatay Gondon. Walang tigil sa pag-iyak si Chun Bok, kitang-kita ang kanyang bungi. Ang magulo at maingay na kilos ng bata ay labis na ikinalito ng inang zombie. Huminahon ka, Chun Bok. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, maririnig tayo ng mga halimaw sa paligid. Tumingala si Chun Bok at nakita ang seryosong mukha ng kanyang ina. Alam niyang walang silbi ang pag-iyak, kaya yumuko siya at nilunok ang kanyang mga luha. Nang makita ang nalulungkot na anyo ng anak, nataranta muli ang ina. Ngunit kahit ano paman, hindi niya maaaring isama ang bata sa labas. Dahil naging zombie na siya at hindi makapagsalita, nakikipag-usap lamang sila sa pamamagitan ng mga simpleng senyas na isinusulat sa kanyang palad. Pasensya na, anak. Isasama ko si Tatay Gondon pa uwi. Pangako. Uwi ka agad, inay ha? Hindi tumigil sa pagsinghot si Chun Bok at tumango ang kanyang ina. Lumabas ang batang ina, sinisimulan ang kanyang pangangaso. Bilang isang zombie na may katinuan, ang kanyang talino ay higit na nakahihigit sa kanyang mga kasuklam-suklam na kauri sa labas. Sistematiko niyang nagagamit ang mga kakayahan ng zombie, kaya karamihan sa mga halimaw sa labas ay hindi niya kalaban. Ngayon, ang unang napatumba ni inay ni Chun Bok ay isang malaking bibig na zombie. Nang tuluyan na itong maparalisa, umupo siya at sinimulang nguyain ang pagkain. Ang lasa, sa totoo lang, ay medyo nakakadiri. Ngunit dahil isa siyang zombie, wala siyang gaanong pagpipilian. Ang mahalaga, mabusog siya. Katatapos lang kumain ni inay ni Chun Bok nang makarinig siya ng putok ng baril sa malapit. Tumingala siya at nakita ang 2 lalaking nakaligtas na humaharap sa isang kawan ng mga gutom na zombie. Ang lalaking may mahabang buhok ay may hawak na malaking flashlight, at ang isa naman ay may dalang mahabang baril. Kita mo?
Hindi sila makagalaw kapag tinututukan natin ng ilaw. Kaya wag nating sayangin ang ating mga bala. Pero ang daming zombie dito. Wala akong pakialam. Kailangan mong lumaban hanggang mag-umaga. Muling umalingaw-ngaw ang putok ng baril, napakunot noo si inay ni Chunbok. Matagal nang naging pugad ng mga zombie ang lugar na ito. Hindi niya alam kung bakit napadpad dito ang mga buhay na tao, at ano ang ginagawa nila rito sa ganitong oras. Ang sigurado siya, hindi alam ng dalawang ito na ang flashlight at ang ingay ng baril ay lalo lang magpapagalit sa mga halimaw. Gayunpaman, naramdaman ni inay ni Chunbok na wala siyang kinalaman dito. Kung lalapit siya, baka tamaan pa siya ng bala sa ulo. Ngunit nang paalis na sana si inay ni Chunbok, napadako ang kanyang tingin sa backpack na nasa likod ng lalaking may mahabang buhok, at ito ang nag-udyok sa kanya na kumilos. Ang mahinang flashlight sa kamay ng lalaking blonde ay hindi nakasakit kay inay ni Chunbok. Mabilis niyang ginamit ang kanyang mga kakayahan para basagin ang bumbilya. Ang malaking lalaki sa kanila ay mabilis ding napatumba ni inay ni Chunbok. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na dinampot ng lalaking blonde ang baril mula sa kamay ng kanyang kaibigan at itinutok kay inay ni Chunbok. Ngunit dahil masyadong madilim sa paligid, hindi siya sigurado kung tama ang kanyang puntirya. Habang papalapit ang zombie sa harap niya, at mukhang iba pa ito sa karaniwang zombie, hindi niya napigilang manginig ang buong katawan. Natakot siya ng husto na tumulo na ang kanyang mga luha. At si inay ni Chunbok, na may 7 taong karanasan sa impyernong ito, ang siyang nagwagi. Inagaw niya ang backpack mula sa balikat ng lalaking may mahabang buhok at sinimulan ang kanyang paglalakbay. Hindi kalayuan, may isa pang lalaking nakaligtas. Mukhang malapit na siyang maubusan ng lakas. Wala siyang dalang suplay, wala ring armas. Ang tanging panlaban niya ay isang malaking bato na mahigpit niyang hawak. Naghahanap sana ng matataguan ang lalaki, ngunit biglang lumitaw si inay ni Chunbok. Isang matulis na galamay ang sumugod patungo sa lalaki, ngunit huminto ito 1 sentimetro mula sa kanyang lalamunan. Matapos ang ilang sandali ng baliw na paghinga dahil sa takot, saka lang nahimasmasan ang lalaki. At ang nakakagulat, niyakap siya ni inay ni Chunbok. Diyos ko, ikaw pala yan, mahal ko. Huminga ng maluwag ang lalaki. Sa wakas, natagpuan din kita, Gondon. Salamat sa pagdating mo. Ano to? Nahanap mo pa ang backpack ko? Nag-aalala ako mula nang manakaw yun ng mga magnanakaw. Pala ang dahilan kung bakit inatake ni inay ni Chunbok ang dalawang lalaki ay dahil nakilala niya ang backpack na dala ng lalaking may mahabang buhok bilang pag-aari ng kanyang iasawa. Uwi na tayo, Gondon. Tungkol naman sa lalaking may mahabang buhok, hindi siya pinatay ni inay ni Chunbok. Matapos mabawi ang backpack, mabilis siyang umalis, hinayaan itong makipagpatayan sa mga halimaw. Ang kasama niyang walang malay ay hindi pa rin nagigising, at siya mismo ay wala ng flashlight o baril. Sa huli, hindi siya nakatakas sa mga bibig ng mga uhaw sa dugong zombie na pumaligid sa kanya. Samantala, si Gondon, na natagpuan ni inay ni Chunbok sa ganitong kalagayan, ay biglang naalala ang unang pagkakataon nilang magkita, 7 taon na ang nakalipas. Noong araw na iyon, si Gondon ay mag-isang nangangaso, pasan ang mabigat na backpack. Maswerte siya noong araw na iyon dahil nakakita siya ng isang flashlight na gumagana pa. Dahil pakiramdam niya ay maganda ang kanyang swerte, naglakas loob si Gondon na pumasok ng mas malalim. Pumasok si Gondon sa isang gumuhong gusali dahil may nakita siyang aandap-andap na liwanag sa loob. Sinundan niya ang madilim na lagusan, dahan-dahang lumapit sa silid na mailiwanag, umaasang makakahanap ng pagkain o anumang kapaki-pakinabang. Ang resulta, nakita ni Gondon ang isang zombie na putol-putol ang mga paa at kamay. Isang tanawing kasuklam-suklam. Inakala niyang inatake ito ng ibang zombie. Naramdaman ni Gondon na hindi na siya dapat magpatuloy dahil anumang makagagawa nito sa kapwa niya ay tiyak na hindi madaling kalaban. Ngunit nang patalikod na siya para umalis, isang napakahinang tunog ang nagpatigil kay Gondon. Iyon ay tinig ng isang bata. Pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan, nagpa siya pa rin siyang bumalik, pumasok sa mas malalim na silid. At ang sumunod na tanawin ay nagpatulala kay Gondon ng ilang sandali. Tulad kanina, isang sibat ang nakatutok sa kanyang leg. Ang kalaban ay puno ng galit. Ngunit ang problema, ang halimaw na puno ng dugo na nagbabanta sa kanya gamit ang sibat ay nagpapasuso sa isang sanggol. Ito ay higit pa sa kanyang imahinasyon dahil hindi pa siya nakakita ng isang zombie na may pagkatao. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala niya si inay ni Chunbok,
At sa paglipas ng panahon, sila ay naging imaiditini destiny soulmates ng isa't isa. Iyon din ang dahilan kung bakit tinatawag siya ni Chonbok na Tatay Gondon kahit hindi sila magkadugo. Sa mga sumunod na araw, dahil kay inay ni Chonbok, naging mas madali ang pangangaso ni Gondon ng pagkain. Siyempre, hindi mabilang ang mga pagkakataong napunta sila sa mga delikadong sitwasyon tulad ngayon. Napapaligiran sila sa lahat ng dako at naubusan pa ng baterya ang flashlight. Mahal, kaya mo ba silang ubusin? Walang magawa si Gondon kundi humingi ng tulong kay inay ni Chonbok. Ngunit napakarami ng kalaban sa pagkakataong ito. Kahit na may 3 ulo at 6 na kamay pa siya, mahihirapan siyang ubusin silang lahat. Napilitan si Gondon na bunutin ang kanyang baril para suportahan ang kanyang mahal. Ngunit saglit lang nawala ang tingin ni inay ni Chonbok kay Gondon, ang paa nito ay bigla nang pinulupot ng dila ng isang zombie sa ibaba. Mabuti na lang at mabilis siyang nahawakan ng babaeng zombie. Ngunit lalong naging mahirap ang kanilang sitwasyon dahil ngayon ay pareho silang nakabitin sa rooftop ng gusali. Sa isang banda, si inay ni Chonbok na pilit na humahawak kay Gondon. Sa kabilang banda, ang halimaw na buong lakas siyang hinihila pababa. Naku, mapipilas ang binti ko. Ano ba tong mga galamay na to? Saan sila nanggagaling at ang dami nila? Nagrereklamo si Gondon habang nakatingin sa ibaba. At biglang natahimik ang kanyang boses. Dahil matapos tingnang mabuti ang nakapulupot sa kanya, alam ni Gondon na hindi ito ordinaryong zombie. Sa laki pa lang, halata ng isa itong boss. At ang mahalaga, uhaw na uhaw ito sa dugo matapos makakita ng buhay na tao. Habang ang kanyang mga magulang ay nakikipagbuno sa labas, si Chonbok ay payapang nagdodrawing sa loob ng bahay. Nagsimula na siyang mainip dahil matagal nang wala ang kanyang mga magulang. Ang totoo, ang kanyang mga magulang ay kasalukuyang humaharap sa isang napakatinding sitwasyon ng buhay at kamatayan. Si inay ni Chonbok, kahit naging zombie na, ay may limitasyon pa rin sa lakas. At si Gondon ay malapit nang mapunit sa dalawa. Ang boss na halimaw sa ibaba ay may napakalakas na hila. Sa rooftop, dumarami ang mga zombie. Malapit nang hindi makayanan ni inay ni Chonbok. Ngunit kung wala siyang gagawin, pareho silang mamamatay dito. Si Chonbok ay naghihintay pa rin sa bahay. Nang maisip ito, huminga ng malalim ang babaeng zombie, naghahanda para sa pinakamahirap na sugal sa kanyang buhay. Pagkatapos, binitiwan niya ang kamay na nakakapit sa rooftop. Isang segundo ang kinailangan ni Gondon para maintindihan ang ginagawa nito, pagkatapos ay napasigaw siya dahil sa bilis ng kanilang pagbagsak. Sa ibaba, ang T-zombie cannon ay nakanganga na, naghihintay sa kanilang pagbagsak. Habang bumabagsak, ginamit ni inay ni Chonbok ang kanyang galamay na nakakapit pa sa rooftop para sunggaban ang isang zombie doon at ihagis ito diretso sa lalamunan ng zombie cannon. Tulad ng kanyang kalkulasyon, matapos makakain ng pain, napilitan itong isara ang bibig para ngumuya. Dahil dito, ang dila na mahigpit na nakapulupot sa paa ni Gondon ay napilitan ding umurong. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit ang panganib ay nariyan pa rin at nagbabanta sa kanila. Nang makita ni inay ni Chonbok na kalahati ng matagumpay ang kanyang plano, nagsimula na siyang mapuno ng sigla. Ngayon, kailangan na lang nilang lumapag at tapusin ang mga natitira para maprotektahan niya si Gondon. Kakaisip pa lang niya nito, bigla na lang siyang niyakap ng mahigpit ni Gondon gamit ang lahat ng lakas nito. Hindi lang siya ang may ganoong intensyon, gusto rin ni Gondon na gamitin ang sariling katawan para protektahan ang kasama. Kahit papaano, may suot siyang malaking backpack, kaya hindi direktang katawan niya ang tatama sa lupa, at gusto niyang maging mas banayad ang paglapag ni inay ni Chonbok. Maswerte pa, bumagsak sila mismo sa malaking zombie, habang abala pa ito sa pagnguya ng zombie na inihagis ni inay ni Chonbok kanina. Dahil dito, naging medyo maayos ang kanilang paglapag. Gumulong-gulong ng ilang beses si Gondon kasama si inay ni Chonbok sa lupa matapos mahulog mula sa mukha ng zombie. Kahit na masakit at nanlalambot ang buong katawan niya, hindi siya nag-aksaya ng kahit isang segundo, agad niyang pinasan si inay ni Chonbok at tumakbo. Pero ang dambuhalang zombie ay walang balak na pakawalan sila. Sa katunayan, ang pagbagsak nila sa mukha nito ay lalo lang nagpagalit sa halimaw. Si inay ni Chonbok, na nasa balikat ni Gondon, ay walang tigil sa pag-ungol. Nang makita ito, pinakalma siya ni Gondon. Sandali lang, ibababa kita agad. Nang medyo makalayo na sila, ibinaba ni Gondon si inay ni Chonbok para makatakbo ito ng mag-isa. Ang babaeng zombie ay walang tigil sa pag-ungol. Sa totoo lang, pinapagalitan niya ang kanyang i-asawa. Pero syempre, hindi makabuo ng normal na salita ang kanyang lalamunan. Baliw ka ba? Kaya kong alagaan ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Akala mo ba napakalakas mo? Bakit mo ginawa iyon? Hindi ka halimaw na tulad ko. Ikaw ang ama ng anak ko.
Kung masaktan ka ang mga salitang ito na puno ng galit ay nasa isip lang ni inay ni Chonbok. Sa katotohanan, kapag nagsalita siya, mga ungol lang din ito tulad ng ibang mga zombie. Bahagyang nahulaan ni Gondon na pinapagalitan siya ng asawa, pero hindi niya ito pinansin. Mahal, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Tanong ni Gondon habang hinihingal sa pagtakbo. Kung mas maaga lang sana akong dumating, hindi sana nangyari to. Pasensya na kung nagdulot ako ng gulo sa iyo. Natigilan si inay ni Chonbok, pagkatapos ay hindi na nagpatuloy sa pag-ungol. Naramdaman na lang niya na napakatanga ng lalaking ito. Nagtiis siya ng sakit para iligtas siya, at ngayon ay binabaliwala pa ang sariling sugat dahil nag-aalala para sa kanya. Ngunit siya mismo ay ayaw ding masaktan si Gondon. Habang si inay ni Chonbok ay nag-iisip ng husto kung paano makakataka sa mga zombie sa likuran nila, plak. Ang kanyang katawan ay tinusok ng kuko ng zombie sa likuran. Muntik nang mapasigaw si Gondon sa nakita. Ang boss na zombie na umaasa sa laki nito ay hindi naman gaanong mabagal kumilos kaya mabilis silang naabutan. Namutla si Gondon, walang bahid ng dugo sa mukha dahil sa pag-aalala para sa kanyang imaidetini. Kahit sinabi ni inay ni Chonbok na ayos lang siya, walang tigil ang pagpapawis niya ng malamig. Katatanggal pa lang ng kuko ng malaking zombie. Isa na namang zombie ang gumamit ng buhok nito para puluputan siya. Kung patuloy silang didikit na parang linta, hindi sila makakatakas. Kinuha ni Gondon ang kanyang backpack at sinimulang halungkatin kung mayroon siyang magagamit para iligtas si inay ni Chonbok. Sa likuran, lalong sumisidhi ang paghabol ng mga zombie. Patuloy na ginagamit ni inay ni Chonbok ang kanyang galamay na may tulis para tamaan sila, ngunit wala pa ring epekto dahil sa dami ng kalaban. Matapos ang ilang sandaling pakikipagbuno, sa wakas ay nahanap ni Gondon ang kanyang kailangan, isang granada. Agad niyang hinila ang safety pin at inihagis ito sa likuran. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Nakahinga ng maluwag si Gondon dahil gumagana pa pala ito. Pagkatapos ay naghagis pa siya ng ilan. Ang mga humahabol na zombie ay nagkandurog-durog dahil sa granada, ngunit ang boss ay buhay pa rin at tila lalo pang nainis sa mga pagsabog. Isa na lang ang natitirang granada kay Gondon. Iniabot ni inay ni Chonbok ang kamay. Ha! Gusto mo to? May plano ka na ba? Nag-aalinlangan si Gondon habang tinitingnan ang asawa, ngunit ibinigay pa rin niya ang huling granada dito. Nang mahawakan ang granada, lalong bumilis ang takbo ni inay ni Chonbok, nalampasan pa ang kasalukuyang posisyon ni Gondon. At ang halimaw sa likuran, dahil sa kawalan ng pasensya, ay muling naglunsad ng panibagong atake. Kinailangang dumapa ni Gondon habang tumatakbo para maiwasan ang mga galamay na inihagis nito. Sa sandaling iyon, huminto si inay ni Chonbok, lumingon at hinila ang pin ng granada. Diyos ko po! Sigaw ni Gondon. Anong ginagawa mo? Walang epekto iyan sa ganyang kalayo. Nang akala ni Gondon ay sasayangin lang ni inay ni Chonbok ang huling granada, ginawa niya itong parang bola, pagkatapos ay sinipa ng malakas gamit ang kanang paa. Ang lakas na nagawa ng babaeng zombie na ito ay sapat para tumalbog pabalik ang granada sa malaki at taang halimaw. Nang makita nitong papalapit ang granada, inakala nitong pain kaya kusa itong humanga ng malaki. Ang resulta, dumiretso ang buong granada sa bibig nito at sumabog ito sa tamang-tamang sandali. Malumanay na lumapag si inay ni Chonbok, humarap sa halimaw at itinaas ang isang gitnang daliri. Totoo ngang kahit naging zombie na, hindi pa rin nawawala ang ugali niyang ito. Lumingon si Gondon at nakitang sumabog na ang malaking halimaw. Tuwang-tuwa siya, nag-thumbs up pagamit ang dalawang kamay at tumakbo ng mabilis papunta sa kanyang mahal. Ganyan nga ang asawa ko. Mahal na mahal kita. Matapos malutas ang problema, bumalik sila sa kanilang gusali. Bago pumasok sa bahay, hindi nila nakalimutang ayusin ang isa't isa para hindi sila makita ni Chonbok na gusgusin. Pagbukas pa lang ng pinto, malakas na tumawag si Gondon. Nandito na sina tatay at inay. Mahal kong anak. Kahit hindi tunay na ama, totoong mahal ni Gondon ang bata. Nang marinig ni Chonbok ang boses ng kanyang ama, tuwang-tuwa siyang napatalon at tumakbo ng mabilis papunta sa pinto. Tatay Gondon, nakauwi ka na. Tingnan mo, tapos ko na ang homework ko. Gaya ng dati, nagkiskisan sila ng pisngi para magbatian. Walang tigil sa pagyayabang si Chonbok tungkol sa kung gaano siya kabait sa bahay at kung gaano kasipag gumawa ng homework. Tuwang-tuwa si Gondon, pagkatapos ay dumukot mula sa bulsa ng isang tsokolate bilang premyo para sa kanyang anak. Nang mailapag ni Chonbok ang paa sa sahig at makita ang tsokolate, halos lumipad siya sa tuwa. Ay, si tatay ang pinakamagaling sa buong mundo. Mahal na mahal kita, tatay.
Pinanood ni inay ni Chonbok ang dalawa na naglalambingan at nakaramdam din siya ng labis na kasiyahan. Kahit gaano kahirap ang buhay, palagi siyang puno ng enerhiya tuwing nakikita niya ang ngiti ng kanyang munting anak. Kaya naman, isinumpa ng babaeng ito na anumang mangyari, poprotektahan niya ang kanyang mahal na pamilya. Ang hapunan ng pamilya noong gabing iyon ay mas masarap at dahil kumpleto ang tatay at nanay sa bahay, mas masaya si Chonbok. Walang tigil sa pagngiti ang bata, kitang-kita ang kanyang bungi. Kumuha ng isang subo si Chonbok at gusto sanang subuan ang kanyang ina, ngunit nagpakita ng pag-aatubili ang ina ng bata. Sumingit si Gondon para magpaliwanag. Sabi ni inay, busog na raw siya, anak. Ha? Pero wala pa namang kinakain si inay. Nakita ni tatay na kumain na si inay kanina. Pero paano kumain si inay? Hindi ko pa nakitang kumain ng kanin si inay. Hindi alam ng dalawa kung paano ipapaliwanag sa bata na si inay ni Chonbok ay isang halimaw at pinupuno niya ang kanyang walang lamang tiyan ng hilaw na laman ng ibang mga halimaw. Nang makita ang kumikinang at inosenteng mga mata ng anak, hinawakan niya ang kamay nito at isinulat doon ang ilang salita. Busog na si inay. Huwag kang mag-alala, kumain ka lang ng mabuti. Malungkot na ibinaba ni Chonbok ang kamay, pagkatapos ay isinubo ang kutsara ng kanin. Hindi siya tumigil sa pag-iisip kung ano ang kinain ng kanyang ina para mabusog at paano ito kumakain. Para maibsan ang pagdududang ito, sa mga sumunod na araw, walang tigil si Chonbok sa pagdadala ng pagkain at pag-aalok sa harap ng kanyang ina. Noong unang araw, nagdala ang bata ng isang biskwit. Sa panahong ito ng impyerno, ang mga simpleng merienda tulad ng biskwit ay mahalagang bagay. Gusto sanang ialok ni Chonbok sa ina ang buong biskwit, ngunit hindi niya mapigilan ang tukso nito, kaya hinati niya ito sa dalawa, pagkatapos ay ibinigay sa ina ang mas maliit na bahagi. Gayunpaman, kitang-kita pa rin sa mga mata ng bata ang labis na pagnanasa. Hindi gusto ni inay kumain ng mga ganito. Ikaw na ang kumain, paliwanag ni inay ni Chonbok. Tila hinihintay lang ng bata na sabihin iyon ng ina. Agad niyang isinubo ang parehong kalahati ng biskwit, tuluyang nakalimutan ang intensyon niyang dalhin ito para makita kung paano kumakain ang ina. Kinabukasan, muling ginulo ni Chonbok ang ina sa pamamagitan ng pag-aalok ng hilaw na noodles. Sa sumunod na araw, cake naman. Ang patuloy na pangulit ng kanyang anak ay nagpainit na rin ang ulo ng pinakapasensyosang ina sa mundo. Umuwal ng malakas si inay ni Chonbok na aayon sa likas na ugali ng isang tunay na zombie. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng bata at walang tigil na nagsulat doon, "Huwag mo nang guluhin si inay." Hindi mo ba nakikitang naglilinis si inay? Sinabi ko nang ayaw kong kumain. Bakit mo ba to ginagawa palagi? Tumigil ka na, Chonbok. O gusto mo talagang guluhin si inay ng ganito? Natakot si Chonbok sa pananakot ng ina at agad na umiyak. Habang humahagulgol, nagpaliwanag siya, hindi po. Nag-aalala lang po ako para kay inay. Hindi ko pa po kayo nakitang kumain. Naisip ko po baka magutom kayo, kaya sinubukan ko pong ibahagi ang pagkain ko sa inyo. Pasensya na po, inay. Nang makita ang kumikinang na mga luha ng anak, nagsimulang sisihin ni inay ni Chonbok ang sarili dahil nagalit siya sa bata. Nanginginig ang kanyang kamay, akmang susulat muli ng ilang salita sa palad ni Chonbok. Balak na sana niyang magtapat sa bata, ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling iyon, biglang nagdugo ang ilong ni Chonbok. Ang sariwang dugo na tumulo ay agad na nagpasiklab sa nakakatakot na uhaw sa dugo ng isang zombie. Nang makita ni Gondon ang anak, nakatayo itong tulala sa silid, mag-isa. Walang tigil ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang ilong. Chonbok, lumabas ba si inay? Opo. Nagmamadali po siyang umalis. Teka, nagdudugo ang ilong mo. Habang si Gondon ay nasa bahay at ginagamot ang anak, si inay ni Chonbok naman ay sumugod sa madugong mundo sa labas, walang tigil na pumapatay ng kanyang mga kauri. Ang paraan niya ng pag-atake ay sobrang brutal at nakakatakot, higit pa sa kanyang karaniwang pangangaso. Gusto sanang pagpira-pirasuhin ni inay ni Chonbok ang katawan ng kalaban para mapakalma ang uhaw sa dugo sa kanyang kalooban. Labis siyang nahihirapan sa pagitan ng dalawang pag-iisip. Sa isang banda, siya ang ina ng bata. Sa kabilang banda, mukhang masarap siya. Kahit gaano kalaki ang kanyang pagmamahal, ang katotohanan ay 7 taon ng halimao si inay ni Chonbok, at nagising ang kanyang likas na ugali nang maamoy niya ang sariwang dugo ng kanyang anak. Pinilit niyang manatiling matino, pinaaalalahanan ang sarili na nabubuhay siya para protektahan ang anak, hindi niya maaaring kainin ang sariling pamilya. Ngunit sa kabilang banda, hirap siyang pigilan ang matamis na amoy ng dugo at ang sariwa at malambot na laman ng kanyang anak. Gusto niyang kainin ang bata. Labis na nagdurusa si inay ni Chonbok. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang ulo.
Hanggang hating gabi lang siya nakalma para makauwi. Ang kawalan ng kontrol kanina ay nagpahirap sa kanya at hindi siya makatulog. Ang pangyayaring ito ay nagpaalala rin sa kanya na mula ngayon, kailangan niyang maging mas maingat kahit sa harap ng sariling anak. Matulog ka ng mahimbing, Chonbok. Poprotektahan ka ni Inay habang buhay. Matapos ang isang mapayapang gabi, maagang gumising si Gondon at naghanda para sa kanyang susunod na pangangaso, umaasang makakakuha rin ng ilang kapaki-pakinabang na bagay ngayon. Bago umalis, hindi niya nakalimutang paalalahanan ang anak na huwag gisingin ang ina dahil ang mga zombie na tulad niya ay kailangang matulog sa umaga. Pagsara pa lang ng pinto ng bahay, isang tusong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chonbok. Matagal na niyang pinaplano ang paglabas at ngayon ang perpektong pagkakataon. Si tatay ay nangangaso at si inay ay mahimbing pang natutulog. Nagsuot si Chonbok ng maliit na backpack, may dalang maliit na pala at masiglang lumabas ng bahay. Ang wasak na tanawin ng buhay sa labas ng apartment ay tila hindi nakakatakot sa bata. Sa halip, si Chonbok ay masiglang naglibot at nag-eksplora. Tuwing may makikitang kakaiba, hihinto siya at sisiyasatin itong mabuti. Ginaya niya ang kanyang ama, gusto rin niyang makahanap ng magagandang bagay o masasarap na pagkain. Ang maliliit na kamay ni Chonbok ay napakasipag, walang tigil sa paghukay. At talagang ang nagkaroon siya ng unang ani ng makahukay ng 3 candy na hindi pa nabubuksan. Habang tinitingnan ang 3 maliliit na candy sa kanyang kamay, nagsimulang isipin ng bata ang isang masayang eksena ng pamilyang may 3 miyembro, lahat ay may bahagi at tiyak na pupurihin siya ng kanyang mga magulang. Sa pag-iisip pa lang nito, hindi na napigilan ni Chonbok nang umiti ng abot tenga. Hindi, dapat bigyan ko rin si Ate Era ng isa. Sana magustuhan niya. Masayang tumakbo si Chonbok, umaasang makakakuha pa ng iba. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling iyon, sinusubaybayan na pala siya ng 2 hindi kilalang tao. May dala silang armas, at ang tingin nila kay Chonbok ay tila hindi pala kaibigan. 70% ang tsansang may masama silang balak sa bata. Ang swerte naman natin ngayon, hindi ko akalaing makakakita tayo ng bata rito. Baka kasama niya ang mga magulang niya, ano? Kung ganon, makakapagnegosasyon tayo ng malaking ransom. Kailangang mahuli natin ang batang iyan sa anumang paraan. Pero paano kung iniwan na siya ng mga magulang niya? O kung ulila na siya? Kung ganon, kukunin natin lahat ng gamit niya. Ang kitid ng utak mo, tanga. Tumawa ang isa pang babae. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala ng pagkatao. Ang mga batang tulad ni Chonbok ay napakabihira sa mundong naging impyerno na ito. At pinaplano ng babae na ibenta ang bata sa isang tribong kumakain ng tao sa mataas na halaga. Ang sariwa, bata, at malambot na laman ng bata ay magiging isang kalakal na hindi matatanggihan ng mga baliw na adik sa laman ng tao. Nang maisip ito, isa-isang sinundan ng 2 si Chonbok. Hindi man lang sila nag-ingat na huwag marinig ang kanilang mga yapak, dahil inakala nilang ang isang maliit na batang tulad niya ay hindi makakalaban. Pareho silang may hawak na armas. Kung mahuhuli si Chonbok, imposible siyang makalaban. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ng 2 kidnapper ang nangyari. Dahil may pangatlong taong lumitaw, kung isasama si Chonbok, pang-4. Ang taong ito ay misteryoso ang kilos, hindi gumagawa ng ingay kapag naglalakad, at may hawak na maliit na palakol. Habang nakatuon ang tingin ng 2 kay Chonbok, biglang umatake ang misteryosong tao mula sa likuran, agad na pinatumba ang lalaking nakamaskara. Ang natirang babae ay natulala ng 2 segundo, tinitingnan ang kasama sa lupa, tapos ang salarin. Sino kang halimaw ka? Hindi ka pa namin nakikita dati. Kilala mo ba kami? Tanong ng babae, ngunit wala siyang natanggap na sagot mula sa kalaban. Nakita lang niya itong dahan-dahang lumalapit. Naramdaman ng babae ang napakatinding uhaw sa dugo na nagmumula rito. Hindi na kailangang hulaan, alam niyang seryosong balak siyang patayin ng kalaban. Teka, ikaw ba ang tagapag-alaga ng batang yan? Pero kita mo naman, wala pa kaming ginagawa sa kanya. Ah, bahala na. Nakakuha na ako ng sapat na oras. Hawakan mo siya ng mahigpit. Biglang tumaas ang tono ng boses ng babae sa dulo. Inakala ng misteryosong tao na mayroon pang nakaambush sa likuran. Likas siyang lumingon. Sinamantala ang pagkakataon, sumugod ang babae dala ang armas, gustong isang tama lang ay mapatumba na agad ang kalaban. Ngunit hindi niya inaasahan na bago pa man niya maihampas ang kanyang pamalong may pako, naputol na ang kanyang lalamunan. At ganoon na lang, nakasama na niya ang lalaking nakamaskara sa kabilang buhay. Ang labanang ito ay gumawa ng hindi kaunting ingay. Tanging ang mga bingi lang ang hindi makakapansin. At normal naman ang pandinig ni Chonbok, kaya maaga niyang naramdaman na may hindi tama. Nagtago siya sa isang sulok. Nakakalungkot lang, palakas ng palakas ang mga yabag ng matanda.
Sa huli, natagpuan si Chonbok na misteryosong tao. Nahanap na kita. Isang segundo lang ang nakalipas, si Chonbok ay hirap na hirap huminga sa kaba. Ngunit matapos marinig ang boses na ito, agad na lumuwag ang kanyang mukha. Era, bakit ka nandito? Hindi pa man nakakasagot si Era, isang pangit na zombie ang lumitaw. Kinailangan niyang isantabi muna ang pakikipag-usap sa ikapatid para harapin muna ang panganib. Matapos, lumingon si Era at binigyan si Chonbok ng napakaseryosong tingin. Sinabihan na kita, di ba? Bago pumasok sa madidilim na lugar, kailangan mong suriin ng mabuti. At bakit ka nandito sa labas? Ang nanay mo di. Umubo-ubo si Chonbok at hindi sumagot, ngunit sa isang tingin lang ni Era, alam na niyang tumakas ang bata. At dahil doon, hindi siya nagdalawang isip na bigyan ito ng malaking bukol sa ulo. Dinala ni Era si Chonbok pabalik. Habang naglalakad, pinabasa niya rito ng malakas ang mga batas na isinulat niya dati. Yakap-yakap ni Chonbok ang namamagang bukol sa ulo, mukhang hindi sang-ayon at sinimulang ulitin ang mga batas ni Era. Unang batas, suriin bago pumasok sa madidilim na lugar kung may mga halimaw o kalaban. Pangalawang batas, magdala ng flashlight o armas. Pangatlong batas, huwag pumunta sa mga lugar na may kakaibang ingay. Pang-apat na batas, huwag sumama sa mga estranghero maliban kina tatay, nanay at ate, Ra. Huling batas, huwag lumabas mag-isa. Malinaw na naaalala niya lahat, ngunit sinadya niyang labagin ang lahat ng tuntunin, kaya si Era ay parehong walang magawa at nainis. Nang pagalitan ni Era, na nahimik lang si Chonbok, ipinapakita ang kanyang saloobin sa pamamagitan ng pagsimangot. Ngunit alam din ng bata na gusto lang ni Era ang ikabubuti niya. Halos 1 taon ko nang sinasabi sa'yo to. Kailangan mong sundin ang mga batas na ito hanggang sa lumaki ka. Higit sa lahat, maaari kang mapahamak ng malaki kung masundan ka ng masasamang tao. Huwag mo nang ulitin yan, ha? Kung hindi. Nanginginig na sagot ni Chonbok, pinutol ang sinasabi ni Era, na lalong ikinagalit nito. Ano nang sabi mo? Nilunok ni Chonbok ang kanyang laway. Ang galit ni ate, Era ay isang napakatinding bagay para sa bata. Kahit nanginginig ang maliit niyang kamay na nakahawak sa kamay ni Era, sinubukan pa rin ni Chonbok na ipaliwanag ang kanyang ginawa. Alam ko po ang lugar na to, kaya walang mangyayari. Saka, malaki na po ako ngayon kaya ayos lang pong lumabas. Sapat na po akong malaki para lumabas, kaya hindi niyo na po mapipigilan si Chonbok. Tiningnan ni Era ang batang kasing tangkad lang ng 3 sibuyas na nagbibigay ng napakatapang na argumento. Hindi siya natawa, lalo lang siyang nainis. Ang anyo ni Era ay mabilis na nagpabagsak sa matatapang na argumento ni Chonbok. Akala pa ng bata ay mapapalo na naman siya sa puwit, nang biglang nagsalita si Era, sige. Dahil malaki ka na, gawin mo ang kahit anong gusto mo. Ang reaksyong ito ni Era ay ganap na hindi inaasahan ni Chonbok. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Dinagdagan pa ni Era na dahil malaki na si Chonbok, dadalhin niya ito sa lugar na madalas puntahan ng mga matatanda. Pagkarinig pa lang sa salitang matatanda, kumislap na parang bituin ang mga mata ni Chonbok. Akala niya ay dadalhin siya sa isang napakagandang lugar, ngunit inihagis siya ni Era sa isang madilim na espasyo. Sobrang dilim na hindi man lang makita ni Chonbok ang sarili niyang mga daliri. Bukod sa madilim, mabaho pa ang lugar. Agad na nagbago ang ugali ni Chonbok. Sinabi niyang gusto na niyang umuwi, nakakatakot daw doon. Ngunit paglingon niya, wala na si Era. Kahit naririnig pa niya ang boses nito, hindi niya maramdaman ang presensya nito sa tabi niya. Nagsimulang matakot si Chonbok. Ate Era, wag mo na akong biruin. Natatakot ako. Sabi mo gusto mong pumunta rito, di ba? Malaki ka na, kaya hindi ka na natatakot, tama? Nakalimutan kong sabihin sa'yo to, pero gustong-gusto ng mga halimaw ang mga madidilim na lugar na tulad nito. At pumupunta pa rin dito ang mga matatanda dahil makakakuha sila ng mahahalagang bagay. Kaya naman, laging puno ng madugong labanan ang lugar na to. Habang nagsasalita si Era, lalong nagsitayuan ang mga balahibo ni Chonbok sa takot. Ang madilim na espasyo na naglilimita sa kanyang paningin ay lalong nagpatalas sa kanyang pandinig. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may narinig siyang kung ano sa harap niya. Likas siyang umatras, ngunit sa kasamaang palad ay nadulas. Ang kanyang palad ay dumapo sa isang malagkit at mabahong likido. Nang ilapit niya ito, nalaman niyang dugo pala iyon. Wala pa akong nakitang matanda na nakalabas dito ng buhay, dagdag pa ni Era. Sa sandaling iyon, gumuho na ang huling depensa ni Chonbok. Agad siyang humagulgol, humihingi ng tawad kay Era at nagmamakaawang ilabas na siya. Sinabi niyang ayaw na niyang maging matanda, gusto na lang niyang umuwi. Sa dilim, walang tigil ang pag-ungol. Natakot si Chonbok nang husto na nanigas ang kanyang mga kamay at paa.
Ang tanging gumagalaw ay ang kanyang mga luhang walang tigil sa pagpatak. Ang paraan ng pagtuturo ni Era ay medyo marahas nga, ngunit nakatulong ito kay Chonbok na mailarawan ng malinaw ang impyernong araw-araw na pinupuntahan ng kanyang mga magulang para maghanap ng pagkain. Kasabay nito, natanto niya kung gaano kapanganib ang kanyang pagtaka sa bahay. Walang magawa si Chonbok kundi yakapin ng mahigpit ang kanyang mga tainga, pinipigilan ang mga ungol na marinig. Umiyak siya hanggang sa halos maubusan ng boses, hindi akalaing magagawa sa kanya ni Era ang ganoon. Sa sandaling akala ni Chonbok ay talagang iniwan na siya doon, muling umalinggaw ang boses ni Era. Nakakatakot, di ba? Madilim, mabaho at gusto mo nang umuwi. Tandaan mong mabuti, ito ang lugar na madalas puntahan ng mga matatanda. Sa totoo lang, kahit sila ay takot pumunta rito, pero wala silang ibang pagpipilian para mabuhay. Kailangan mong tandaan ang nakita mo ngayon at huwag na itong ulitin pa. Lumitaw si Era sa harap ng bata na parang isang Diyosang tagapagligtas at iniabot ang kamay. Hindi na nag-isip pa si Chonbok, agad siyang kumapit dito, na para bang natatakot na maiwan muli. Magkahawak kamay silang umalis, iniwan ang nakakatakot na ungol ng mga zombie sa likuran. Inihatid ni Era si Chonbok hanggang sa harap ng bakuran ng gusali, ngunit hindi niya ito inihatid sa silid. Ang totoo, hindi pa alam ng mga magulang ni Chonbok ang tungkol sa pagkakaroon ni Era. Kahit maraming beses nang gustong ikwento ni Chonbok ang tungkol sa kanya sa mga ito, palaging tumatanggi si Era. Sikreto lang iyon nilang dalawa. Pinunasan ni Chonbok ang kanyang sipon. Nang makitang paalis na si Era, bigla siyang may naalala. Ate Era, halika rito at umupo ka muna. Akala ni Era ay may ibibigay ang bata sa kanya. Lumuhod siya gamit ang isang paa para magkapantay ang kanilang tingin. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos noon, gagamitin ni Chonbok ang lahat ng lakas para suntukin siya sa noo, habang walang tigil sa pagreklamo na iyon daw ang ganti dahil pinaiyak siya nito. Natulala si Era ng ilang segundo dahil sa biglaang atake na wala namang gaanong epekto. Pagkatapos noon, iniabot ni Chonbok ang kanyang palad. Sa loob nito ay isang kulay rosas na candy. Para sa'yo, ako mismo ang nakahanap niyan. Akyat na ako sa bahay. Hanggang sa muli, ate. Habang pinagmamasdan ang maliit na anyo ni Chonbok na unti-unting nawawala, matagal na tinitigan ni Era ang candy. Pagkatapos ay bigla siyang napangiti. Mas malakas ang suntok niya kaysa sa inaasahan ko. Mukhang ang batang ito, sa ilang taon pa, ay magiging isang malakas na babae. Bumalik si Chonbok sa harap ng kanilang bahay, pilit na tumitingkaayad para maabot ang doorknob. At bigla, may napansin na naman siyang kakaiba. Anong nangyari sa daliri ko? Ang ugnayan ni Chonbok at Era ay nagsimula noong isang taglamig na puno ng nyebe. Noong panahong iyon, kasama ng bata ang kanyang mga magulang sa labas para maghanap ng ilang kapaki-pakinabang na bagay. Pagkatapos, aksidente niyang nakita si Era na nakaupo sa isang sulok ng pader, pagod na hindi na makagalaw. Puno ng nyebe ang kanyang ulo at balikat. Si Chonbok, na inosente pa noon, ay walang kamalay-malay sa pag-iingat sa mga estranghero. Dagdag pa, ang gusgusing anyo ni Era ay napakaawa-awa. Ito ang nag-udyok sa bata na lumapit at tanungin siya ng ilang bagay. Ngunit ang ugali ni Era noon ay napakasungit, gusto lang niyang paalisin agad si Chonbok. Hindi lang niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang batang hindi marunong mahiya. Kahit pinaalis na ni Era, pilit pa ring nanatili si Chonbok. Kusa pa niyang hinawakan ang namumulang kamay ni Era at walang tigil na hinipan para painitin ito. Hindi mataas ang pasensya ni Era. Ang isa pa niyang kamay ay nakaamba na, handang ihagi si Chonbok anumang oras. Ngunit sa sandaling iyon, itinaas ng bata ang duguan na kamay ni Era at idinikit sa kanyang pisngi. Ang inosenteng ngiti ay hindi maitago. Mas mainit na ang kamay mo, di ba po? Painitin ko po ang kamay niyo, ha? Ang kamay na iyon ni Era ay sa wakas huminto, nakabitin sa ere. At noong sandaling iyon, isang patak ng luha ang tahimik na dumaloy. Dito nagtatapos ang mga alaala ni Era. Hindi rin niya alam na pagka-uwi sa bahay, ang dulo ng daliri ni Chonbok ay biglang naging kulay itim na lila. Ngunit ang pangyayaring ito ay labis na nagpaalala sa mga magulang ng bata. Noong araw ding iyon, lumabas sila at halos hinalughog ang lahat ng botika sa lugar para lang makahanap ng anumang makakatulong sa kanilang anak. Ang kalangitan ngayon ay natatakpan ng madidilim na ulap, hindi makita ang liwanag ng araw, kaya ang mga halimaw ay muling malayang nakakalabas na parang gabi pa rin. Si Gondon at si inay ni Chonbok ay na-isolate sa isang gumuhong botika, ngunit hindi iyon gaanong ikinabahala ng babaeng zombie kumpara sa daliri ng kanyang anak. Gusto sanang pagpahingahin ni Gondon ang asawa,
Ngunit pagbanggit pa lang ng salitang ipahinga, nakita na niyang nagsimulang manginig ang balikat ni inay ni Chonbo. Paano ko magagawa yan? Paano ako makakapagpahinga ngayong alam ko na kung anong nangyari sa daliri ni Chonbo? Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Ano nang dapat kong gawin? Sunod-sunod na tanong ang bumabagabag kay inay ni Chonbo, halos sumabog na ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung magagamot ba niya ang bata at walang tigil siyang naninisi sa sarili. Inay ni Chonbo, wag mo namang sisihin ang sarili mo ng ganyan. Siguradong may paraan pa tayong mahahanap. Magpahinga ka muna, kahit saglit lang, pilit siyang inaalo ni Gondon, ngunit walang epekto. Walang tigil sa pag-iling si inay ni Chonbo dahil pakiramdam niya, sa bawat minutong dagdag niyang pahinga, lalong daranas ng sakit si Chonbo. Labis na nalulungkot si Gondon, ngunit alam niyang kailangan nilang itigil ito. Ang paglilibot sa lugar ay wala ng pag-asa dahil wala ng gamot o medical supplies doon, kahit na hinalughog na nila ang lahat ng ospital at botika. Nasasayang lang ang oras nilang dalawa. Sa halip, gusto ni Gondon na pumunta sa T-Village of Hope. Narinig niya na mayroong isang napakagaling na doktor doon. Sa ganitong sitwasyon, iyon na ang huling pag-asa nilang dalawa. Ang problema lang, kung gusto nilang makapasok sa nayong iyon, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Tumatanggap lang sila ng mga bagay na kapakipakinabang at may mataas na halaga, ngunit sa kasalukuyan, wala silang anumang ganoon. Habang si Gondon ay namomroblema kung paano lulutasin ang problemang ito, biglang may isinulat si inay ni Chonbo sa kanyang palad. Sinabi niyang pupunta siya sa Prison Village. Pagkaalam pa lang sa iniisip ng asawa, napasigaw si Gondon. Baliw ka ba? Pugad talaga iyon ng mga halimaw. Kahit para sa'yo, mapanganib pa rin yun. Magiging ayos lang ako. Walang kwenta ang mga halimaw na iyon sa akin. Patuloy na isinulat ni inay ni Chonbo sa palad ni Gondon. At kahit gaano pa kapanganib ang Prison Village, para sa kanya, sulit pa ring isugal ang lahat doon. Dahil napaligiran na ng mga zombie ang nayon, kaya ang mga supply doon ay buo pa. Sa pagkakataong ito, gustong pumunta ni inay ni Chonbo ng mag-isa, dahil nakapunta na siya roon dati kaya pamilyar na siya sa daan. Kabaligtaran naman si Gondon na hindi pa nakakatapak sa Prison Village at isa pa siyang tao na hindi kasing laki ng kanyang asawa sa pakikipaglaban.